Magandang araw po mga ka-recap. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang ating kwento tungkol kay Baphomet, and dating tower boss na naging hunter. Matapos nga ang madugong labanan sa monster na galing sa katawan ni Yu Hyun, ay pinatulog si Baphomet ni Song-on at dinala sa isang ospital. Habang natutulog ay nakakaramdam ng pressure si Baphomet sa kanyang dibdib. Unti-unti niyang dinilat ang kanyang mata at nakita ang isang puting pusa na nakapatong sa kanyang dibdib. Sa isip niya ay parang nakita na niya ang pasang ito. May bigla namang pumasok sa kwarto niya na ikinagulat niya. Sinabi ng babaeng pumasok na ito na nagising na pala siya, mas maaga kaysa inaasahan niya. Tinawag niya din si Baphomet sa pangalang number 302. Sa isip ni Baphomet ay isang tao lang ang tumatawag sa kanya nito. Walang iba kung hindi ang doktor na gumamot sa kanya. Si Kim Yoon-sun. Lumapit ang doktor sa kanya at hinawakan siya sa dibdib. Matagal daw silang hindi nagkita at gwapo pa rin daw siya. Naalala na naman ni Baphomet ang trauma nang nagtrabaho siya sa minahan para pambayad sa utang niya sa doktor na ito. Napasigaw si Baphomet at ikinagulat naman ito ng doktor at ng pusa. Tinanong ni Baphomet ang doktor kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni Kim Yoon na sa kanya ang hospital na ito kung saan siya ginagamot. Kaya marami na ang utang niya sa kanya. Nagulat daw siya nang malaman na nagtatrabaho si Baphomet sa kay Song-on. Tinanong siya ni Baphomet kung paano sila magkakilala ni Song-on. Matagal na daw silang magkakilala. Pero iniba ng doktor ang usapan at sinabi na mas naging maganda daw ang katawan ni Min-woo. Patuloy na inaasar ng doktor si Baphomet at walang magawa si Baphomet dahil hindi pa niya masyadong mag-alaw ang katawan niya dahil sa sobrang fatigue nito. Sinabi ng doktor na dalawa lang silang nasa loob ng kwartong ito kaya pwedeng niyang gawin ang kahit ano kay Baphomet. Sa reception naman, habang nagbabante ang isang nurse ay may biglang dumating na tao. Tinanong niya ang nurse kung nasa loob daw ba si Cha Min-woo. Nagulat ang nurse sa itsura ng tao. Mukhang na-aksidente daw ito. Habang nag-uusap ay nakarinig sila ng malakas na sigaw. Ang taong dumating pala ay si Song-on. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto ni Cha Min-woo at tiningnan kung ano ang nangyari. Nadatnan niyang nag-e-enjoy ang doktor sa pag-asar kay Cha Min-woo. Nang magising muli si Cha Min-woo ay nag-usap sila ni Song-on. Galit si Baphomet kay Song-on dahil para sa kanya ay niloko siya nito at magkasabwat sila ng doktor. Nagkantsabahan daw ang dalawa para gawin siyang tao ng gobyerno. Sinabi ni Song-on na tila sira talaga ang pag-iisip ni Min-woo. Hindi lang sa kanya umiikot ang mundo at huwag daw itong mag-isip na parang siya ang bida sa isang kwento. Matagal na panahon na nang magkakilala silang dalawa ng doktor at hindi pa daw uso ang mga guild noon, sa isip ni Baphomet ay hunter din pala ang doktor na yon. Habang nag-uusap ay napansin ni Min-woo ang itsura ni Song-on. Mabuti naman daw at napansin na ni Min-woo ito. Sinabi niya na namatay na ang mentor na si Quartz habang binabiyahe nila ito. Pinatay siya ng mastermind. Wala din silang mahanap na clue sa katawan ng mentor dahil nawasak ito. Pero nakakita sila ng monster na katulad sa asawa ng mentor. Sigurado silang may hunter na gumagamit ng summoning spell at bumubuhay sa patay. Kapag nahanap daw nila ang hunter na ito ay siguradong mahahanap nila ang mastermind. Pero nagalit si Baphomet dahil siya na lang daw sana ang tumapos sa mentor na yun kung malalaman din naman niyang namatay ito sa ibang tao. Humingi ng paumanhin si Song-on pero sinabi ni Baphomet na ibigay na lang sa kanya ang mastermind at siya ang tatapos dito. Pero pinagalitan siya ni Song-on at sinabihan na magsalita naman ito ng may kabuluhan. Imposible para kay Cha Min-woo na mahuli ang mastermind dahil mahina pa siya kumpara sa ibang hunter. Kahit daw siya ay di naramdaman ang presensya ng mastermind sa loob ng sasakyan. Siguradong nasa S-rank o mas mataas pa ang level ng mga ito. Pero nabigla si Song-on sa sagot sa kanya ni Min-woo. Sinabihan siya nito na baka ang skills lang niya ang mahina kaya di niya napansin ang mastermind. Kung siya daw ang nasa sasakyan ay malalaman niya kaagad ito at mahuhuli. Nagalit si Song-on at sinabihan si Min-woo na hindi na ito laro-laro lamang. Malalakas na ang kalaban nila. Biglang lumabas si Min-woo sa kwarto pero hinabol siya ni Song-on. Ilang beses tinawag ni Song-on si Min-woo pero di ito nakikinig at binigyan pa siya ng dirty finger. Tinanong ng doktor kung nag-away daw ba sila. Sinabi lang ni Song-on na naglalabasan lang sila ng sama ng loob.
Tinanong ni Song-an ang doktor kung totoo bang kinuha niya ang pera ni Minwoo na kinita sa minahan para pambayad sa pampagamot. Nagmaang-maangan ang doktor pero sinabi ni Song-an na i-report niya ito sa otoridad. Pinigilan siya ng doktor at ipinaliwanag kung ano ang totoong nangyari. Isang araw ay may pinadalang tao na puno ng sugat at dugo sa kanilang hospital. Sinabi ng mga naghatid sa kanya na bahala na daw siya kung ililigtas niya ito o itatapon. Bahala na daw siya sa pasyente. Nang makita niya ang mukha nito ay agad niya itong nakilala, ito ang taong pinag-uusapan sa telebisyon. At doon niya napagtanto na pumalpak na naman ang gobyerno sa paggawa ng istorya tungkol sa isang bayaning hunter kaya itinapon na lang nila ito. Hindi lang isa or dalawa ang naging biktima nila kundi marami na. Pinatahimik ni Song-an ang doktor at baka daw may makarinig sa kanya. Sinabi din niya na isa din daw siyang tuta ng gobyerno na nag-iimbestiga sa mga hunter kaya wala siyang magawa. Pero sinabi ng doktor na hindi siya sigurado kung tuta nga ba si Song-an ng gobyerno o isang lobo na nagtatago lang sa anino. Pinagpatuloy ng doktor ang kwento tungkol kay Minwoo. Sinabi ng nurse na tila imposibleng nang mailigtas ang taong ito. Sa isip ng doktor ay kailangan ng lakas ng pasyenteng ito para makayanan ang operasyon pero sa kalagayan niya ngayon ay tila imposible. Pero biglang lumabas ang system sa doktor. Kakaiba dahil ito ay kulay pula at hindi kulay asul. Sinabi ng system sa kanya na kailangan niyang mailigtas ang pasyente. Dahil kung hindi ay ang doktor mismo ang mamamatay. Kaya dahil doon ay ginawa niya ang lahat para mailigtas si Minwoo. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamagaling na doktor sa mga oras na yon. Nagtaka si Song-an dahil hindi request ang naging message ng system sa kanya kung hindi isang pagbabanta. At ito ay kulay pula pa. Kaya patuloy na pinapabayad ng doktor si Minwoo para maobserbahan niya ito. Sa isip ni Song-an ay bago ito lahat sa kanila. Ang pagbabanta ng system at kulay pulang system, hindi din ito alam ng ibang nakakataas. Sinabi ng doktor na tila nakakatanggap ng sobrang pagmamahal si Minwoo mula sa system. Paglabas nga ni Minwoo sa ospital ay hinatid na siya ni Taeyang sa kanyang bahay. Sinabihan niya si Minwoo na magpahinga lang muna dahil naka-lockdown pa ang status niya. Biniling pala ni Song-an kay Taeyang na ipagpatuloy niya lang ang ginagawa at obserbahan si Minwoo pero simula ngayon ay hindi lang pag-oobserba ang gagawin niya kung hindi babantayan niya rin ito. Sigurado silang naipasa na ng mentor ang data ni Minwoo sa mastermind kaya hindi malayo na siya ang magiging target ng mastermind. Bago umalis si Taeyang ay pinigilan siya ni Minwoo. Tinanong siya nito kung ano daw ang nakasabit sa kanyang tenga. At ginaya nga ito ni Minwoo. Nagpakabit din siya ng hikaw. Lumabas din siya para kumain. Sa isip niya ay naging tao na nga siya pero hindi pa niya nasubukang mag-enjoy. Kaya sisimulang niya ngayon at kakainin niya lahat ng gusto niya. At ginawa niya nga ito. Naglibot-libot sa kung saan-saan si Minwoo at binbili kung ano man ang magustuhan niya. Naglaro ng baseball, nagbasa ng libro, nanood ng sine mag-isa, at pumasok sa horror house. Pero imbes ang multo ang tumakat sa kanya ay siya ang nananakot sa mga ito. Nanood din siya sa mga kumakanta sa daan. Pero sa isip niya, kahit anong gawin niya ay tila hindi siya nag-enjoy dito. Siguro nagkamali siya sa paghiling na maging tao pero hindi rin ito ang dahilan. Ang totoong nararamdaman niya ay ang miserableng pagbagsak niya mula sa pagiging isang malakas na boss, ngayon ay naging isang mahinang tao na lang siya. Biglang lumabas ang system at tinanong si Minwoo kung nalulungkot ba siya. Hindi makapaniwala si Minwoo at natatawa na lang na parang nababaliw siya. Bigla niyang sinigawan ng system. Nakatingin na ang lahat ng tao sa kanya. Tinanong ni Minwoo ang system kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Bakit siya ginawang mahinang tao? Sinabi ng system na para daw ito sa kapakanan niya. Hindi naniwala si Baphomet sa sinabi ng system. Kung plano daw siyang pahirapan ng system ay nagtagumpay siya. Ano na daw ang susunod na plano niya? Habang nagsasalita si Baphomet ay makikita ang babaeng tila may ginagawa sa computer. Sinabi ni Baphomet na patayin na lang daw siya nito, pero sinagot siya ng babae na magtatagumpay siya sa pagkakataong ito. Tila nagtagumpay ang babae sa pag-hack sa system. Ang ginagawa pala ng misteryosong babae ay sinusubukan niyang i-hack ang system ng Earth at nagtagumpay nga siya. Napansin ni Baphomet na tila huminto ang lahat sa pag-alaw. Biglang may nagsalita at sinabi sa kanya na hindi daw siya ang gumawa sa system ng Earth kaya medyo natagalan siyang magpakita kay Baphomet.
Huwag daw nitong isipin na galit siya at gusto siyang pahirapan nito. Ipapaliwanag na niya kung bakit kinuha niya ang lahat na kapangyarihan ni Baphomet. Unti-unting nabubuo ang isang anyo ng magandang babae sa harap ni Baphomet. Ang babaeng ito ay ang administrator ng system niya. Isang napakagandang babae nga ang nagpakita sa kanya. Namangha si Baphomet sa nakikita niya. Sinabi ng babae na pagkatapos ng ilang trilyon beses, ay nagawa niya na ring magpakita kay Baphomet. Sinubukan daw niya ang ilang trilyon na eksperimento upang makita kung ano ang mangyayari kapag inilagay niya sa katawang tao si Baphomet at ano ang mangyayari sa katawan niya kapag isinama niya ang mga kapangyarihan nito. At sa lahat ng eksperimentong ginawa niya, ay nagresulta sa kamatayan ni Baphomet sa kamay ng mga makakalaban. Kaya naisip ng babae na paano kung subukan niyang hindi ibigay ang kapangyarihan kay Baphomet. At nagulat siya sa kinalabasan ng eksperimento dahil walang resulta. Ibig sabihin ay walang kasiguraduhan kung mamamatay siya o mabubuhay. Kaya napagdesisyunan ng babae na ilagay ang kanyang pag-asa sa walang kasiguraduhang hinaharap. Kay Baphomet, tinanong ni Baphomet bakit niya ito ginawa. Para sa babae, si Baphomet daw ang tutupad sa kanyang kagustuhan at pangarap. At isa pa, tinawag daw siya ni Baphomet sa loob ng tower kung saan hinihiling niya at pinapanalangin na sana ay maging isang tao siya sa labas ng tower. Hindi makasalita si Baphomet habang iniintindi ang mga nangyayari. Nang kumalma na si Baphomet at naintindihan ang nangyari ay napangiti ito at sinabi na mukhang tinupad nga ng Diyos ang kanyang panalangin. Bigla niyang niyakap ang babae at tinanong kung sino ang pumatay sa kanyang mga eksperimento. Sigurado siyang malalakas ang mga ito. Ito daw ang hinihintay na tanong ng babae na manggagaling sa kanya. Pinakita ng babae kay Baphomet ang hulma ng mga taong tumalo sa kanya. Sila ang mga taong hindi kayang talunin ni Baphomet kahit nasa kanya pa ang orihinal na lakas niya. Kailangan niya na mas maging malakas pa kaysa orihinal na lakas at kapangyarihan niya. Sobrang lakas. Kaya mas mabuting magsimula si Baphomet na walang kapangyarihan para may pagkakataon pa siyang mas lumakas at malagpasan ang dating kapangyarihan niya. Nakita din ni Baphomet si Raven na dumagdag sa mga taong yon. Nalito siya sa nakita. Sinabi ng babae kay Baphomet na alam na niya kung paano niya malalagpasan ang dating siya. Ang pananabik at kasakiman ni Baphomet sa pagiging malakas at makapangyarihan, ito ang magtutulak sa kanya para malagpasan ang sarili. Dito magmumula ang lakas niya. Kailangan niyang gawin ito para lahat ng taong makarinig sa pangalan niya ay manginginig sa takot. Biglang nabago ang skills ni Baphomet dahil sa administrator. Kaya na ni Baphomet na magamit lahat ng sandata kahit hindi siya ang may-ari. Mawawala na rin ang side effect ng outburst na berserk. Sa pagkakataon na yon ay lumakas na ang mga attribute ni Baphomet. Sa isang iglap ay biglang bumalik sa normal ang lahat. Hinanap ni Baphomet ang babae pero nawala na ito. Bumalik naman sa ospital si Song-on para epitest ang nakuhang sample sa monster na tinalo ni Baphomet. Ibinigay niya ito sa doktor. Tinanggap niya ito pero sinabi ng doktor na baka bukas pa niya ito matatapos. Nakita ni Song-on ang isang papel at tiningnan niya ito. Sinabi ng doktor na mga resulta ito ng test sa katawan ni Cha Min-woo. Sinabi ng doktor na alam naman ni Song-on ang kanyang abilidad na kayang samuri sa isang tao sa pamamagitan ng paghawak lang. Pero sinabi ni Song-on na tila mali yata ito. Nagalit ang doktor dahil parang pinagdududahan ni Song-on ang kanyang skills. Sinabi ito ni Song-on dahil parang imposible ang mga resultang nakikita niya. Hindi ganito ang kanyang stats noong unang masuri siya. Hindi pa umaabot ng isang buwan nang maging hunter si Cha Min-woo pero ang kanyang stats ay tumaas ng 10 beses kumpara sa una nila itong nakita. Habang hinahanap ni Baphomet ang babaeng kausap niya ay biglang lumabas ang isang mensahe galing sa system. Napangiti siya nang mabasa ito. Isang hidden quest pala ang natapos niya nang matalo si Raven sa tower. At dahil dito ay natanggap niya ang isang unique skill na pagmamay-ari ni Raven. Ano kaya ang skill ni Raven na napunta kay Baphomet? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!